Hi mga loves! Welcome back again sa ating Familia Channel. So, it's been a long while bago ulit ako nakapag-vlog mga loves. So, pagpasensyahan nyo na may pinagdaanan lang ang lola nyo kaya ngayon lang tayo ulit nakaalalang mag-vlog. So, dahil na-miss ko mag-vlog, so yan gaya ng sabi ko sa mga live ko mga loves na yun nga mag-house tour tayo. So, ito, umpisan muna natin ang ating house tour dito sa second floor. So, ang house tour natin ngayon ay day edition kasi maliwanag. So, abangan nyo ang ating susunod na house tour ay night edition naman kasi madilim. Madilim yung vlog natin. So, abangan nyo yung mga loves kasi buong ano na yun, buong bahay na ang i-vlog ko noon, i-house tour natin. So, ito, ang i-house tour ko muna ay yung second floor muna natin na to. Gusto ko lang i-share tong second floor natin na to na ang laki na talaga ng pinagbago ng second floor na to. Hindi katulad dati na ang sikip-sikip namin dito, tas makalat, maraming abubot. Although marami pa rin naman tayong mga abubot mga loves kasi mga abubot talaga hindi talaga mawawala sa buhay natin, lalo na mga asawa natin, maraming abubot. So ang ano lang, kahit papano, naayos, lumuwag, naging, alam mo yun, naging komportable siya. Maganda siya tignan, maayos, malinis, kahit mayroong mga kalat-kalat sa gilid-gilid. So, pagpasensyahan nyo na yung ating house tour na gagawin, makikita nyo yung mga abubot or mga kalat dyan. Disclaimer ha, walang ano dyan. Ito talagang reality ng buhay natin talaga. Hindi talaga maiwasan talaga ang mga kalat. Pero at least kahit papano, masaya na ako sa naging natin, ng bahay natin dahil ito na nga maayos na ating second floor. I mean, maluwag na ang aming second floor. Hindi katulad talaga natin na sobrang sikip, sobrang ano. So, ayun mga loves, umpisahan na natin ang ating second floor house tour. So, abangan nyo ang ating susunod na house tour, buong bahay na ang ating i-share sa inyo. So, ayan, umpisahan na natin ang ating second floor house tour. So, ayan na nga mga loves, dito na tayo sa baba. Umpisahan na natin ang ating house tour. Second floor house tour pala mga loves, yung aming second floor dito sa bahay. So, ayun yung mga loves, dito tayo sa hagdanan. So, pagpasensyahan nyo na yung mga kalat na nakikita nyo sa ilalim ng ating hagdanan mga loves. And also, itong mga box nating ito, ilalagay natin yan sa taas. So, ngayon hindi muna natin yan malalagay sa taas dahil break muna tayo mga loves. Nag-film pa lang ako ng ating house tour, dumating yung aking asawa. Ay, sexy. So, ayan, tuloy na natin. So, ito nga mga loves, yung ilalim nito, hindi pa namin maharapan yan ni Mr. I-declutter namin yan. So, hindi pa namin maano ngayon. So, ang papakita ko muna sa inyo mga loves, ay yung ating second floor. So, wag mo nyo munang pansinin yung ating mga kakalatan dyan. Kasi di-declutter naman namin yan. So, ayan. Dana, makikita nyo kung mapapansin nyo yung ating mga ano dito. Nilagay ko lang itong, pako. Para may sabitan tayo ng ating mga bag pang alis. Ganyan. Handbag ng aking dalaga, ng aking asawa. And then also mine. Tapos yung ni Dudong. Ano ba to? Yung niya? Extension. Tapos yung niya nung Valentine's Day. So, akyat na tayo sa taas mga loves. So, ayan. Dito na tayo sa taas. O, diba? Easy access na. Easy na yung pag-akyat natin. Hindi katulad dati na hirap umakyat gawa ng bakal lang kasi yung hagdanan namin noon. So, pag-akyat mo dito sa taas, ito agad yung bubungad sa'yo. Dapat nga gusto ni asawa, ito ang maging kwarto namin, space namin. Kaso, sabi ko, wag na kasi haharangan niya pa ito dito. So, parang feeling ko lang, iinit siya. So, sabi ko, wag nang galawin, wag nang pakialaman. Doon na lang yung pwesto ng Katulad nung dati, nung hindi pa naayos tong taas namin na tong mga loves. Yun talaga yung pwesto namin. Tapos ngayon, dating kama ng dalaga ko is dito sa pwesto, tapos doon kami. So, ngayon, maluwag na talaga tayo mga loves. Kaya nga, share ko ito sa inyo para may update tayo bago matapos ang taong 2024. So, ayun, meron tayong dalawang dito. Dalawang Durabox. Then also dito, pag akyat mo sa hagdan, huwag nyo lang din ulit papansinin yung mga kalat dito mga loves kasi si Mr. talaga maraming abubot. So mga gamit niya talaga yun sa mga trabaho. So hayaan nyo na yan mga loves. Hindi naman siya nakakasagabal sa ng bahay kasi ang luwag. As in, saya-saya ako dahil lumuwag na nga yung pwesto ng bahay namin. Ng aming taas. So ayan na, dito na ako. Sa taas. So ayan, nakita nyo yung dalawang Durabox, di ba? So, dyan ko na lang din pinisto yung ating altar.
Para dahil iibahin na nga na naman namin talaga ang forma ng baba. Kaya isipan ko na ilagay na lang dito yung altar. Tas yan, mga gamit ni dalaga, yung aking plancha para sa pagplansya ng uniform ni dalaga. Yung ibang mga ano dito, abubot din. Tas itong mga laman ng mga Durabox na to is ano yan, loaded yan. Maraming laman yan or puno. Mga abubot din ni Mister. Ito din yung laptop na hindi na gumagana na maayos. So ayan, mga abubot ni Dudong yan. Then also dito pagpasensyahan nyo na rin yung mga ano to mga like ito bag na to is yung mga diniklater ko ng mga damit na pamimigay o kung kanino naman namin maibibigay yan mga labs. Tapos ito yung mga Christmas decor na binigay ni mother, ang aking walis. Tapos ito, mga laman nito sa mga mga ritaso ko pag nagtatahi ako kasi mahilig ako magtahi mga labs, magtagpi-tagpi ba ng mga or gumawa ng punda. So lalagay ko lang dyan. Tapos mga extra dito abubot yung ating panlinis ng kuko. So kung mapapansin niyo pagbungad nyo dito sa hagdan mga labs, makikita nyo kagad yung itong area na to na upuan, tapos puno ng unan kasi ang yaman namin talaga sa unan mga labs. Hindi kasi kami nagtatapon ng unan. Pag may binibigay na unan si mother, so inaano ko lang, sayang naman kasi para pag may dito sleepover, diba? Tapos may mapapagamit tayong unan. Although yung mga unan na yung mga ottoman pillow, like yung mga yan o yung mga malalapad. Tapos yung ilalim niyan mga labs, lang din yung bag na yun, laman ng mga ba yun? Hindi ako nagkakamali, mga ata yun, mga bag na hindi naman na totally nagagamit. Tapos itong box na to, ko yan, pangtahi. Nandyan yung mga karayong ko, mga sinulid. So lalagay ko lang siya. Tapos ito naman, ito ngayon ginagawa ko ngayon na punda. So yung yung bulak na nandun sa green na yan, ilalagay ko dito sa para makagawa pa ako ng isang throw pillow. Tapos nandun lang yung ashtray ng aking asawa para pag dito siya sa taas, nagsisigarilyo yan, may ashtray siya dyan. Although ginawa lang niya yung ashtray na yan. Tapos meron lang tayong simpleng rag dito. Itong rag na to galing din to kay mother. Tapos itong ba yun, yung fake na yan. Galing din sa nakaraang trabaho namin ni Dudong. O nakahingi siya ng pag mag-install nakahingi sila ng mga tingi-tingi, ayan. Ginawa na lang namin kasi ang ganda nitong pang pispisa ng paa. Mas maganda pa nga ito kaysa sa rag Oh. Tapos, eto na. Ito ang aming bed ni Dudong. Ito yung aming kama ni Dudong. Ang aking Dudong. Tapos, yan ang ating bintana. So, makakapanood kayo mga loves ng aking live. Na nila-live ko yung yung Bundok Arayat. Ayan. Ayan ang Bundok Arayat. So, ang ginagawa ko mga loves, para makapag-live ako, dito ko pinapatong yung ating camera para, yun nga, ma-live ko yung ganda ng Arayat. Tapos ito, bintana na to, DIY lang din to ni Dudong, recycle ba ang tawag doon? Ating lagayan ng damit ng mga bata. Ngayon, imbis na itapon, para may pinaka-bintana kami or may sarado kami sa bintana. Ayan, ginawa na lang ni asawa. So, ayan. Ang ginagawa ko dyan is sinasara ko na lang yan. Nilalagay ko lang dito. Tapos pagbubuksan ko sa umaga, ipapatong ko lang siya dun sa mga tornilyo. O, diba? Kahit malakas ang hangin, kahit bumabag yung mga labs, hindi yan lumilipad or hindi yan nasisira. Matibay yan. Tapos ito yung aming kama. Queen size bed. Mahal queen size bed ba ito? O, yung aming kama is queen size. So, ayan. Tinakpan ko lang ng aming kumot na makapal. Para pero yung sapin talaga ng aming kama is yan, yung ganyan na ganyan na bedsheet. So, pinatong ko lang yung para lang hindi ba pag syempre alikabok or dumi or apakan ng mga bata kapag umaakyat dito, at least yan. Hindi nila marurumihan yung ating bedsheet, diba? And sa ating gilid naman dito, ito mayroon another akong dalawang box dito. Itong sa ilalim is lagayan ko ng mga bedsheet, kumot, punda. Tapos ito, random ng mga gamit ang laman yan mga labs. And ito yung akin 3 Durabox. Although yung Durabox na yun, sa dalaga ko yun, baby pa siya. Baby pa yan, ang tanda-tanda na ng Durabox na yan, isipin yung mga labs, 17 years old na yung dalaga ko. O bago ko siya sinilang sa mundong ito, ay nabili na namin ni Dudong yung Durabox na yan.
So, dahil nabilhan naman natin siya ng bago, so inano ko na lang para lagayin na lang ng mga ibang gamit na hindi naman kailangan or hindi naman everyday nagagamit. So, ito talaga yung sa akin. Ayan. Ito yung dalawang Durabox. So, yun mga laman random lang yung mga laman ng mga yun. And yung taas, kung mapapansin yung mga labs yung taas, ay yan mga collection na mga organizer. Nabi ko lang yan sa New Star ng 52 ata. Hindi ako nagkakamali. 52 pesos. So, ayan. Paglagay lang din ng mga random lang din ng mga gamit. At least yan, nakikita mo, diba? Kung may hahanapin ka na gamit, kitang-kita mo siya kasi parent ang organizer na yan. And then, yun, meron tayong malaking ashtray dito na hindi naman ginagamit ni asawa dahil sobrang laki nga. Tapos yan, yung mga, meron lang ako dito yung herbal, mga abubot na hindi naman nagagamit or display lang dyan. So, ayan. Bibili pa nga ako niya kasi gusto ko pa madagdagan pa yung aking organizer na yan. So, siguro bibili pa ako ng mga 5 or 6. So anyway, although yung taas na to ay napapaligiran kami ng kortina. Kikita niyo yan dun sa kwarto ng aking dalaga. Kasi gusto ko dahil nga halos open nga itong bahay na to. Puro kami kortina dito. So naglagay lang tayo ng kortina dyan. Parang yung pinaka-divider namin sa kwarto ng aming dalaga. So ayan, ang ganda ng kortina. Mga ayuda yan sa akin ni mother-in-law. Tapos dito, sa kwarto namin ni asawa, pasensya nyo na nalukot kasi inapakan ko. Naglagay lang din kami ng kortina ni Dudong dito. Ayan. Para pag matutulog, ibababa lang namin yung mga kortina. Although hindi lang terno-terno yung yung naliligaw lang ang kulay ng blue na to kasi purple yung gilid-gilid natin. So no choice tayo kasi wala naman na tayong katerno na gano'n dahil dalawa lang yan. Dahil iyuda nga lang sa akin, nebianan yan. And ito yung ating outlet or saksakan. Ito yung switch ng ceiling fan ng aking dalaga. Tapos ito yung ating pailaw. Ito yung switch ng ating ilaw. Tapos yan. Inano lang ni Dudong yan dyan. Kinonect lang niya yan dyan. Tapos yan yung ating ceiling fan. Kahit ganyan lang yan, lakas niya na. Ang lamig-lamig paggabi. Diba? Ang ganda ng view natin, oh. Ganda ng bundok Arayat. Tapos dito sa bed area namin. As in, open lang talaga to kasi ayaw ko nga pasara kay Dudong, gawa nga ng napakasarap ng hangin dito mga labs. Kung dito lang talaga kayo, mafe-feel talagang napaka-presko ng hangin dito. Kaya gusto ko nga nagtatambay dito, lalo pag nagtatahi ako. Dito lang ako uupo or magpepwesto. Tapos hindi kasi siya nakakasikip tignan kapag open lang. Kasi kung paharangan siguro ni Dudong yan ay baka sumikip or uminit kasi wala nang hangin. May babanggaan ng hangin. So from hagdanan, ito, may nag-alagay lang ako ng dito, basahan. Dapat nga papalitan namin to ni Dudong, itong sahig, kasi parang siya, nasisira. Tapos pinatungan nga lang niya ng plyboard. And then, dumako naman tayo sa kwarto ni dalaga. Bago tayo pumunta sa terrace. O yun yung sinasabi ko sa inyo, diba? Ang dami mga abubot ni asawa. So pagpasensyahan nyo na yan. Dahil talagang ganyan. So, ayan. Yung kwarto ng aking dalaga ay napapalibutan din ng yan, ng kortina mga loves. Yung kakulayan nga ng kortina niya is pang is pang lalaki. And dark pa siya. Dark yung kulay niya. Pero okay lang yan. Wala namang problema dyan. So, sinilalagyan lang din ni dalaga ng ipit para hindi lang yung, lalo pag malakas ang hangin. So, ayan. Pasok na tayo sa kwarto niya. So, ang gagawin ko dito, para di tayo madilim sa loob, natin. Iganyan lang natin yan. Diba? And ito, yung Durabox ni dalaga. Na-vlog ko to, yung Durabox na to. Tapos, ito yung lagayan niya ng maruming damit or hamper niya. So, ayan yung mga niya. Pagpasensya niyo na rin yung mga kalat niya dito. Itong Durabox pa lang na to is kasya na lahat ng mga damit niya or mga mga gamit niya na kasya dyan kasi 6 na layer na yan eh. So, nilagyan ko lang ng itong sapin na to, baby pa to. Kasi edad niya to, itong sapin na to. Ginagawa kong sapin niya sa kanya nung baby siya. Paghigaan niya. So, ayan. Gaya nga sabi ko, itong na to, itong, ba tawag kasi dito? Fake grass, tawag ata dito. O mga naayuda lang din yan ni asawa doon sa nakaraang trabaho namin. Dahil hinihingi niya doon sa mga naglalagay ng ganyan.
So, ito na. Dito na tayo sa kwarto. May ano naman to mga labs eh. May, tawag nito, may plywood naman. Ayan o, may plywood yan. Pero, nilagyan lang namin ng kortina kabilaan. May sariling kortina yung dalaga ko. Tapos may kortina din kami doon. Para ba, maganda yung ano, diba? Yung maganda siya tignan. Dahil nga, nakakortina siya back to back. Kasi kung ito lang, ang pangit. Pangit kung hindi namin lalagyan ng another kortina. Ang pangit tignan gawa ng, syempre yung likod ng ano, ng kortina, diba? Tapos, ito na yung ano, dito lang nilagay ni Dalaga yung kanyang towel. Although sa baba talaga to, sa CR talaga to mga labs. And then itong, di ko alam saan ba namin nakuha tong ano na to. Mga Jollibee pillow na to. Collection. Ito pa lang, hinahanap na glue gun. So, ayan, dyan lang niya nilalagay yung ano. Although makalat dito sa kwarto, hindi pa siya nag-ayos mga labs ng bongga. Ayan yung bag niya, pang school. And yung taas, nilagay lang to ni Mr. itong ano niya para meron siyang paglalagay ng kanyang mga pang school na gamit. Like ito, kasi mahilig yung dalaga ko mag-drawing. So, ayan yung mga gamit niya. Ano ba tawag kasi dito? Bandage. Naglalagay din siya ng bandage pag masakit ang paa niya. Tapos, ito naman yung kanyang kama. Hindi ko alam kung anong size nito. Kung double ba to. Hindi ko alam. Double o single? Single lang ba to, Dong? Yung sa anak mo? Single size yung bed ni Dalaga. Ayan. Ang dami na naman naming unan. So, meron siyang unan dito sa paanan. 4. Ayan, oh. Tapos yan, sa mga gilid niya. Talagang pag mauntog yan ako, hindi maano yung ulo niya dahil ang dami ng unan nakapaligid sa kanya. Tapos yung kanyang kumot. And dito yung nabili natin na bedsheet. Na-vlog ko rin to mga labs. Terno kami yan. Meron din kami yan. Wala lang kaming pundan yan. Tapos ito yung mga another gamit niya or another abubot niya. And syempre may sarili din siyang ceiling fan. Tapos pagpasensahan nyo na rin yung mga abubot na nandyan na nakikita nyo sa taas. Ayan. Kagamitan pa rin ni Dudong yan. Tapos nilagay lang namin itong insulation na to. Itong mga insulation na to, galing naman to doon sa mga nakaraan na trabaho din namin doon sa boss namin na Koreano. Mga binigay sa amin yan. Kasi ginawa namin higaan yan doon eh. So, imbis na itapon, iuwi na lang namin kasi mapapakinabangan pa. Dahil nga, hindi pa na-close kaya medyo masilaw pa doon, diba? Hindi pa kasi namin nasara yan mga labs. Pero nalagyan naman na ni Dudong yan ng itong Hardiflex. Kumbaga, hindi lang namin nasara. So, wala sasara pa namin yan. Dahil pag umuulan, malakas ang ulan mga labs, syempre yung anggi. So, nilagay ni Dudong yan. Tapos, yan, yung ating kisame. So, pag may pera, doon lang natin unti-unti maayos. Pero at least kahit papano, masayang-masaya na ako sa naging resulta ng taas na to dahil lumuwag nga kami at nagkaroon na nga ng sariling kwarto yung aming dalaga. Kahit ganito lang, masayang-masaya na ako sa naging outcome ng ating second floor. Tapos yan, napaka-presko ng bahay na to simula nung naging ganito kasi yun nga yung hangin. And yan, nandito na yung ating maliit na upuan. Itong upuan na to kasi ginagamit dito sa terrace pang tambayan. And then yung ating isa pang sapin. Tapos yung aking pakabayo. Itong pakabayo na to, ang tagal-tagal na nito eh. Ilang taon na to sa akin. Bigay to sa akin ni Bianan. So nilagay ko lang yan dyan. Although ilalagay ko to, ipepesto ko siya doon dapat, diba, sa gilid. So dito muna siya. And then yung aking mga extra hanger. Marami pa akong mga hanger doon. Ayan o, nakikita nyo. Din yung uniform ng aking dalaga. Tapos yung damit ng coach na makikita nyo mamaya sa terrace na nakabilad sa araw. Although, walang araw ngayon mga labs. Makulimlim ang panahon ngayon. So, ayan. Dito yung Durabox sa dalaga. Ayan na, nakikita nyo na yung ating terrace. Pakita nyo yung ating terrace mga labs. Ang cover lang natin sa ating terrace pansamantala dahil hindi pa nga natin siya na ayos ni Dudong. So, yero muna. Pangsara natin yung paggabi na. So, ayan, makikita nyo yung 3 kutsyon. So, ayan, nakabilad lang yan dyan mga labs. Tapos, kinover lang yan ni Dudong. Uy, sarap ng hangin. Kinover lang namin yan. Ginagawa ko sampayan yan. Ayan yung aking sampayan. After ko maglaba, pag akyat ko dito, syempre isasampay ko, diba? O pag natuyo yung mga labs, tutupiin ko, dito ko na di ko na kailangan ibaba ulit para doon ilagay yung mga kasi nandito naman na lahat ng mga damitan namin. Although sa baba, naiwan pa yung cabinet ni asawa.
Dahil hindi pa nga namin maakyat dito sa taas. So, ayan. Diba? Paka-presko. Gusto ko nga lagyan to ng Christmas lights. Kaya lang hindi namin mahanap kung saan nilagay ni Dudong yung Christmas lights namin. Magpapasko na. Wala pa kaming ano dito sa bahay. Palamuti sa bahay ng Christmas. Nakakaloka. So, ayan lang. Napaka-presko. Tapos yung ano na yan, yung tarpaulin na yun, yung nakatatakpan ng tarpaulin na yan is bike. Yung bike na hindi ginagamit ni Dudong. Marami kasi siyang abubot na bike. Hindi niya malit go yung mga abubot ng bike. Collection niya kasi. So, andyan din yung ating alambre. Para pag may gagawing dito sa taas, yan, may alambre tayo naka-ready, diba? Kasi yun lang. Kahit walang araw ngayon, makulimlim, binilad ko pa rin yung kutsyon. Naghanap na ako sa Shopee ng niyan, ng damit nila, na pamamalit kong damit. Kasi yung damit na, yun may nakita nila na nandun, is sira-sira na or tanggal na nga yung pagkakatahi. Although magagawan ko pa naman ng paraan kasi mahilig nga ako magtahi-tahi. So tatahiin ko na lang sila. Pero yun nga, para mas maayos, palitan natin ng bago kapag may budget ulit. Yun naman ang aanin ko. Orderin kong damit na mga yun. So yun lang mga loves. Nilagyan ng ragto ng ng jeep namin dati. So nilagay lang ni Dudong dito para kasi bakal yung ating sahig. Ito nakuha namin to sa Kulubasa, doon sa trabaho namin sa Kulubasa. Inuwi ni Dudong dito. So ayan, napakinabangan. Yun ang ginawa namin sahig. Nag-welding lang siya ng bakal. Ayan Although ko yung terrace is kalahati pa lang. Hanggang doon yan dapat. Kaya lang, syempre hindi pa maasikaso ni asawa. Pero kahit ganito lang to, ganito pa lang siya mga loves, is masaya na ako dahil nga, meron na akong sariling sampayan. Hindi na ako nakikiagaw-agaw pang magsampay ng mga damit kong nilaba doon sa labas. At hindi ko na kailangan lumabas ng bahay para magsampay. 'Di ba? Dito na lang sa taas or sa terrace. Then, mga gamit ni Dudong sa ating kisame. Yan, mga kahoy-kahoy niya. So, nilagay ko lang din pala yan. Ang tagal din pala nakatago ng na yan, ng frame na yan, Noah's Ark. So, nung nakita ko yan, pinalagay ko kay Dong. So, ayan. So, yan yung ating second floor house tour. So, ayan. Pero sayo-sayo ko kaya nung nagawa to, or natapos to, ni Dudong. Hindi ko lang to na vlog sa inyo mga loves, yung before. Kasi, nung mga panahon na ginagawa namin ni Dudong itong taas na to, is, yun nga, groggy yung utak ko nung gawa ng, nawalan kami ng trabaho ni Dudong nun. So, dahil wala kami ng trabaho, wala naman kaming ginagawa, nung time na yun, wala pa kaming agad-agad ng trabaho. So, yun, trinabaho namin siya. Kaya hindi ko nga lang siya na-vlog. So, ang ginawa ko na lang, inano ko na lang siya. Ni-live ko na lang. Although yung live ko na yun, hindi naman talaga kasi hindi naman makikita talaga buo. So, ayan lang mga loves, yung ating house tour. Pagpasensyahan nyo na. Kung ano mo makikita nyo kalat dito, kasi ganyan talaga. Natural lang talaga yan. Pero ayan na nga, gaya ng sabi ko, ang saya-saya ko sa naging outcome ng aming bahay. O, diba? Ang cute. Tapos gustong-gusto ko yung view. Ang plano nga dapat ni Dudong dito, ito ang gawin naming, mini sala. Tapos itong area na to ang aming kwarto. Kaya lang inano ko, maghaharang kasi syempre, maglalagay ng harang, 'di ba? Para nga mag-form siyang kwarto. Yung parang feeling ko mainitan ako noon. Kasi katulad niyan, dahil open-open lang siya, no. Yung hangin na nanggagaling sa ay, ang sarap, ang presko. Kaya nga sarap magtambay dito. Pag nandito ako nakatambay, hindi ako nagbubukas ng ceiling fan kasi ang hangin, sobrang hangin talaga dito sa taas. So ay nakakatipid ng kuryente kahit papaano. O, di ba katulad niya ngayon, ang sarap ng hangin. Although makulimlim lang, walang siyang araw ngayon. Pero ang ganda pa rin ng view ng ng bundok, ng Arayat. O, di ba? Pero yan nga lang, makikita niya sa baba. Mga abubot pa rin yan ni Dudong. Ayan. O, nakatakip lang. Para hindi masyadong maano sa ulan init. So, ayan. Ang sarap-sarap kasi magkaroon ng second floor na bahay. Kasi makikita mo yung view kahit papaano. Hindi katulad ng first floor, wala ka namang makikita ang view sa first floor. Hindi ba?
Tapos dito, kitang-kita mo pa yung ano, katabing village mo. Ayan o. Ayan yung village. Another village yan. Diba? Kitang-kita mo dyan. So, yun ang ating second floor house tour mga labs. I-share ko rin sa inyo ang ating house tour sa baba. Pag ano, so ito muna. Bago matapos ang taong ito. Yung kasi iniisip namin ng dalaga ko, ma-house tour namin to bago matapos ang taong 2024 para update, di ba? So, iyan lang mga labs. Salamat sa panonood and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on our next vlog. Thank you mga labs.